Sa nakaraang episode, si Noel na ating bida ay lumaki sa poder ng kanyang lolo. Ang kanyang lolo ay isang matapang at magaling na mandirigma, subalit dumating ang panahon na ang kanilang lugar ay nilusob ng mga nakakatakot na nilalang. Doon ay tumayo ang kanyang lolo para harapin ang banta at sinabihan si Noel na pumunta sa ligtas na lugar. Sa kalaunan ay hindi kinaya ng kanyang lolo ang kalaban, dala na rin sa dami nito. Bago pa ito namatay ay pinayuhan niya si Noel sa kung ano ang magiging resulta kung susundan niya ang landas ng pagiging Seekers, kaso lakas loob na tinanggap ni Noel ang magiging kapalaran niya, makamit lang niya ang pagiging pinakamalakas na Seekers. At sa pagpapatuloy, kinabukasan ay hiniling ni Noel sa isang kasambahay na susuhulan ang may-ari ng lugar upang mapapadali ang mga darating na transaksyon. Sa sandaling iyon ay may isang matandang lalaki na nagpakilala sa bida at ang pangalan niya ay Harold Jenkins. Isa siyang inspector para sa Seekers Guild. Hindi nagtagal ay magkasama na silang nakaupo at nagbabahagi ng masarap na alak. Pinuri ni Harold ang talento ni Noel sa paggawa ng ganoong klase ng inumin at sagot naman ni Noel na utang niya ito sa pamana ng kanyang lolo at sa kanyang mga tauhan. Naging seryoso ang usapan nang tanungin ni Noel kung ano ang dahilan ng pagbisita ng isang inspector ng guild, lalo na't naibigay na niya ang lahat ng impormasyon tungkol sa trahedya sa kanilang bayan at pagkatapos, hinilabas ni Harold ang isang larawan ng parehong Panginoon na sumisira sa bayan ni Noel. Agad na inamin ni Noel na dalawang bagay ang nawala noong araw na iyon at ito ang katawan ng Panginoon at ang battle axe ng kanyang lolo. Itinanong ni Harold kung natalo ba nila ang Panginoon at ipinaliwanag niya na sinubukan ng Night Rage clan kaso napuksa silang lahat. Matapos nito ay ipinadala ng guild ang Supreme Dragon kaso lang wala na ang Panginoon at tumakas na ito patungo sa Void at ayon sa mga kwento, ang mga halimaw ay tila hinihikayat ng isang puwersang hindi nila kayang labanan upang salakayin ang mundong ito, subalit ang Panginoong ito ay tila gumagalaw ng sarili niyang kagustuhan. Nalaman din nila na ang Panginoong ito ang pumatay sa dakilang Overd at ito ang lolo ni Noel. Ang kakayahan ng Panginoon na magpakita ng 2 beses ay nakakabahala lalo't nakarating na ito sa kalaliman ng level 13, ngayon ay may posibilidad na maging isa itong Valiant. Ang mga Valiant ay grupo ng 10 makapangyarihang Panginoon na may bal depth na level 13, bawat isa sa kanila ay may lakas upang sirain ang buong mundo at ang huling pagkakataong may lumabas na Valiant ay 40 taon na ang nakalilipas na si Kotos the Silverfish, na sumisira ng 3 bansa bago siya natalo ng Bloody Sword Federation. Habang nag-uusap ay sinabi ni Harold na malaki ang pagkakahawig ni Noel sa kanyang lolo na si Brandon, lalo na sa mga mata. Si Brandon ang pinuno ng Bloody Sword Federation at malapit si Harold sa kanya at dahil dito, nais niyang makita kung paano nagiging maayos ang apo ni Brandon. Bukod pa rito ay malapit ng mag-15 taong gulang si Noel at ito'y sapat na edad upang kumuha ng pagsusulit para maging isang Seeker. Sa huli ay nagpaalam si Harold at tumungo na sa pinto at tinawag siya ni Noel at sinabi na alalahanin mo ang mukha ko dahil magkikita pa tayo muli balang araw. Dahil iyon ang mukha ng taong magiging pinakamakapangyarihang Seeker sa lahat at balik sa kasalukuyan, napansin ni Harold na naglalakad sa kalye kasama sina Alma at Koga at pagpasok nila sa gusali, mukhang balisa si Koga at tinanong kung magiging maayos ang lahat. Nawalan na ng pasensya si Noel at ipinaliwanag na walang magtatanong ng mahirap kaya't ang kailangan lang nila ay sumagot ng maayos at matatapos na ang lahat. Gayunpaman nag-aalala pa rin sila at nagtanong kung ano ang gagawin kung may masabi siyang makakasakit sa loob ng panayam, na maaaring magresulta sa pagtanggi ng kanilang hiling. Tiniyak ni Noel na hindi iyon mangyayari pero isinabay ni Alma ng pananakot at sinabing tatanggihan sila ng inspector kung ito ay ma-offend, dahil dito ay tuluyang nawalan ng composure si Koga, kumbinsido na mababagsak niya ang pangarap ng kanyang amo. Dinagdagan pa ni Alma ang drama at sinabing dapat mag-practice si Koga ng supuko kung sakaling mangyari iyon. Sa gitna ng kaguluhan ay narinig ng 3 ang isang tunog kaya't agad silang pumosisyon para sa laban, ngunit ang dumating ay ang inspector lang na papalapit sa silid. Binasa ni Harold ang ulat at napansin niyang ang grupo ay nakakuha na ng isang clan house bilang base at may dalang 20 milyong garantiya. Paalala niya na may ilang kakulangan pa sa kanilang mga tagumpay pero wala siyang isyu sa kanilang mga kasanayan at sa puntong iyon, ipinakita ni Noel ang kanyang kamay at tiniyak kay Harold na maaabot niya ang rank B kapag naaprubahan ang kanyang aplikasyon. Hindi pinalampas ni Alma ang pagkakataon at ipinapaalala na siya ay rank B na rin kaya't tanging si Koga lamang ang rank C sa kanilang koponan. Sa huli ay kinumpirma ni Harold kung ang pangalan ng kanilang clan ay magiging Blue Beyond at tinapos ang panayam.
Nagtaka si Koga kung iyon na ba talaga ang lahat at simpleng napatango si Harold bago niya tuluyang tinanggihan ang kanilang aplikasyon upang magtatag ng klan at samantala, sa malayong lugar sa loob ng isang higanteng mahiwagang globo, dalawang sundalo ang namangha nang makita ang isang lalaking mag-isa na tumalo sa isang Panginoon na may ISL Depth Level 12. Ipinaliwanag ng isa na tila normal na gawain ito para sa tao na iyon at ito ang Deputy Master ng One-Star Regalia Clan, Supreme Dragon na kinikilala ng marami bilang pinakamalakas na tao sa imperyo. Ang pangalan niya ay Zeke Feinstein, ang Innocent Blade. Bumalik sa pagpupulong ay ipinaliwanag ng inspektor ng guild na naghahanap siya ng mas malalakas na seekers, kaya't ang pagtugon lamang sa paunang mga kinakailangan para makabuo ng clan ay hindi sapat at sinabi niya sa grupo na huwag ipaalam ang kanyang sasabihin, ngunit ang totoo ay isang napakalaking halaga ng mana ang natukoy sa kanluran ng imperyo. Ang ilog ng mana sa ilalim ng lupa ay malapit nang umabot sa kritikal na antas na inaasahang sasabog sa loob ng isang taon. Kapag nangyari ito ay magpapakita ang isang malaking abyss na magpapakita ng Panginoon na may Abyssal Depth Level 13, natakot si Koga at nagtanong kung may paraan upang maiwasan ito. Ipinaliwanag ni Harold na ang mga channel ng abyss ay hindi tulad ng ugat ng tao na kung manggulo sila rito, magkakaroon ng lindol at mga pagguho at mawawala ang kakayahan ng mundo na suportahan ang buhay ng tao. Naalala nilang tinalo nila si Cadus the Silverfish noong huling pagkakataon at ito ang dahilan kung bakit patuloy na umuunlad ang imperyo hanggang ngayon. Ngunit nangangahulugan din ito na kailangang gamitin ang lahat ng kanilang lakas para sa laban mula sa pinakamahusay na seekers ng imperyo hanggang sa mga regalia ng mga pangunahing clan. Sa tala ng mga regalia ay naroon ang pinakamagagaling at ito ang Supreme Dragon, Second Level Con and Universe Cave, Third Level Sword Glow Goat, Dinner Pandemonium at Laurel. Gayunpaman bilang isang taong nakakita na ng isang Valiant ay ipinapaalala ni Harold Jenkins na walang kasiguraduhan sa tagumpay, dahil dito ay naghahanap sila ng mga clan na maaaring makatulong agad kaya't wala silang oras upang masanay ang mga baguhang tulad ng Blue Beyond. Sa narinig na mga salita, tumayo si Noel at nauunawaan na hindi pa rin sapat ang kanyang kakayahan para sa pamantayan ng inspektor. Ngunit nilinaw niya na ito ay pansamantala lamang at pag-alis ng seeker ay yumukod si Harold at nagtanong sa sarili kung kanino naman ni Noel ang kanyang ugali bilang isang mahirap na wik. Biglang lumitaw si Brandon Stallan na mukhang mas bata at sinabing ang bata ay namana ang ugaling iyon mula sa kanya. Sa pagkakataong iyon ay inamin ng inspektor na mataas ang kanyang inaasahan para kay Noel at sa kalye. Hindi maunawaan ni Koga kung bakit madaling tinanggap ni Noel ang pagtanggi sa kanyang pananaw para itong pagsuko, kaso biglang humarap si Stallan at malinaw na sinabi na hindi siya sumuko kahit kailan, sa halip ay nakita niya ito bilang kanilang pagkakataon upang makaakyat sa rurok at ipinaliwanag niya na ang mga valley ay nagtataglay ng mahika na mapanganib sa sangkatauhan, ngunit nagdadala rin ito ng napakalaking oportunidad para sa Blue Beyond. Pinapaalala niya na ang pagkatalo kay Kotos the Silverfish ay nagdala ng makabuluhang pag-unlad sa pamumuhay ng imperyo. Ang puso ng Panginoon ay nasinthesis bilang isang aparato na kayang magbigay ng walang katapusang portable na tubig at isang tunay na biyaya para sa buong teritoryo. Ibig sabihin ang panghuhuli ng makapangyarihang mga nilalang ay higit pang nagpapalakas sa magical engineering ng sibilisasyon, kaya't ang mga Seer ay itinuturing na mga bayani ng lipunan at di lang sila mga sundalo na nagprotekta sa mga sibilyan, sila rin ang nagdadala ng progreso sa buong sangkatauhan. Dahil dito ay plano ni Noel na makapasok sa regalia sa lalong madaling panahon at sinabi ni Koga na hindi nila ito maaabot sa tamang oras, at idinagdag ni Alma na sinabi ng inspector na mangyayari ang sakuna sa loob ng isang taon, ngunit tinataasan ni Stallan at sinigurado sa kanila na maaabot nila ang kanilang layunin sa loob ng 6 na buwan. Nagulat ang dalawa niyang kasamahan ngunit napuno ng kumpiyansa ang kanilang pinuno. Ipinaliwanag niya na ang kanilang grupo ay binubuo ng isang walang talo na espada mula sa malayong silangan, ang apo ng isang maalamat na mamamatay tao at siya mismo ay bilang apo ng dakilang Overd. Ngunit alam ni Noel na hindi iyon sapat at malaki pa ang kailangang gawin upang maabot nila ang regalia. Kailangan nilang magkaroon ng pangalan bago sila makapagtatag ng opisyal na clan. Samantala may isang mamamahayag ang nagbalita ng headline sa araw na iyon at ibinalita na si Zeke the Supreme Dragon ay natalo ang isang Panginoon na may malalim na abyssal depths na level 12. Sa narinig na ito ay napagtanto ni Noel na kailangan nilang magkaroon ng kwento na tulad nito at isang pangyayari na makakakuha ng atensyon ng masa.
Agad niyang ipinangako sa kanyang sarili na mag-iisip ng isang mahusay na plano at nang walang pagsasayang ng oras, nagtungo ang binata sa gusali ng guild na responsable sa pagpapahusay ng seekers at pumili ng strategist class. Sa ganitong paraan ay nagsimula ang ritual na gagawin siyang isang seeker na may kamangha-manghang kakayahang kognitibo. Magiging magaling siya sa pagtatasa ng mga labanan sa real-time at may kakayahang makita ang kinalabasan ng laban ng may perpektong katumpakan. Pagbalik sa kalye ay napansin ni Noel na nasa bayan si Zeke na napapalibutan ng mga babae na baliw sa kanya. Narinig na ni Zeke ang maraming balita tungkol kay Noel kaya't ginawa niyang punto na batiin ang binata. Habang nakangiti ay napagtanto ng batang seeker na si Noel na 3 X-rank seekers lamang ang nasa kabisera at ang pinuno ng Pandemonium clan na si Leo Aiden, na kilala bilang Kingslayer at ang pinuno ng Supreme Dragon na si Victor Kerr, na tinaguri ang The Beginning One at si Zeke Feinstein mismo. Habang pinag-uusapan si Zeke na binanggit nito na si Noel ay apo ng maalamat na Overd at narinig niyang nakipaglaban ang bata sa Gambino family, sinagot ni Noel na baka napagkamalan siya ng lalaki ngunit halata kay Zeke na alam niya ang totoong sangkot si Noel. Nang alisin ni Noel ang kanyang maskara ay itinuro niya na ang Vice Master ng Supreme Dragon ay dumaan sa lahat ng abalang ito upang anyayahan lamang ang isang hindi kilalang seeker sa kanyang clan at sa puntong iyon, tumigil si Zeke sa paligoy-ligoy at diretsyong inimbitahan si Noel sa kanyang clan. Ngunit sa karaniwang mapanghamon na ekspresyon ay tumanggi si Noel at sinabing wala siyang balak magtrabaho para kanino man, tumawa ng bahagya si Zeke at sinabing hindi siya umaatras kapag may gusto siya, dagdag pa niya kay Noel na ipakita ang kanyang lakas kung gusto niyang makuha ang gusto niya sa pamamagitan ng puwersa. Dagdag pa niya na kung sakaling magtrabaho siya para sa iba ay gagawin niya ito para lamang sa pinakamakapangyarihang tao sa lahat. Sa pagkakataong iyon ay naalala ni Noel ang 3 X-rank seekers sa kabisera, kaya tinanong niya kung sino ang mas malakas kung si Zeke ba o si Leo na pinuno ng Pandemonium. Gayunpaman alam niya na kung maglalaban ang dalawa ay maaaring isa o pareho silang mamatay. Napansin ni Zeke ang mapanlinlang na likas ni Noel at tinanggap ito bilang isang papuri bago siya umalis at samantala, may narinig na usapan ang isang lalaki tungkol kay Zeke na nasa bayan. Tinawag siyang pangalawang pinakamalakas na seeker sa kabisera at narinig ito ni Zeke at agad na hinarap ang mamamayan. Nagalit siya sa Rango dahil hindi pa niya kailanman nilabanan si Leo para sabihing siya ay mas mahina. Sa takot ay ipinaliwanag ng lalaki na mas kilala si Leo sa pagtalo ng maraming lords. Ngunit ayaw marinig ni Zeke ang paliwanag at literal na hinagis ang lalaki sa himpapawid at nang marinig ang lahat ng ito ay napansin ni Noel ang kahinaan ni Zeke at sa kabilang banda, nag-e-ensayo si Alma kasama si Leah at muli siyang natalo sa isang simulated duel. Ipinaliwanag ng elf na kailangan ni Alma na maging mas maingat at pagtuunan ng pansin ang kanyang rearguard, na ginamit si Noel bilang halimbawa at habang nag-uusap ay dumating si Aelia na isang elf na miyembro ng Wayne Knights, at nagpakilala kay Alma. Ginamit ni Aelia ang pagkakataon upang ipakilala ang kanyang grupo at una ay si Kim na isang Lancer, pangalawa si Václav na isang Beast Summoner at ang pangatlo ay ang kanilang leader na si Leon Frederick. Pinaliwanag ni Aelia na handa silang tumulong kay Alma anumang oras dahil ang mga seekers ay dapat na nagtutulungan. Lalo na't maraming mapanganib na individual na malaya tulad ni Noel Stalin na leader ng Blue Beyond, na may balitang ibinenta ang kanyang mga kakampi bilang alipin at may koneksyon sa mafia. Sinaway ni Leon si Aelia dahil sa paghuhusga batay sa mga chismis kaya humingi ng tawad ang elf. Ngunit para kay Alma at hindi niya ito dinamdam dahil halos lahat ng sinabi ay totoo, samantala ay muling nakipagkita si Noel kay Loki upang humingi ng isa pang serbisyo, habang maingat na tinitingnan ang listahan ng mga B-rank seekers at doon ay napukaw ang interes niya kay Leon Frederick. Kasabay nito ay nagtipon ang Wayne Knights para magdiwang ng tagumpay sa kanilang misyon na kung saan muling si Leon ang tampok. Sa kanyang mapanlinlang na ngiti ay napagtanto ni Noel na kahit ang mga makapangyarihang seekers ay may kahinaan na tulad ni Zeke. Iniisip pa rin si Leon, tiniyak ng strategist sa kanyang sarili na matutuklasan niya ang kanyang landas patungo sa tuktok. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.